Tumataas ang iyong lakas, maaari mo bang irekomenda ang ilang ligtas na lugar para sa pagsasanay sa pakikipaglaban? Ikaw ay talagang isang halimaw, bulong ni Sumini, pagkatapos ay dinala si Jin Hokang sa isang lugar na puno ng mga robot. Maaari mong gamitin ang mga robot na pangsanay para sa mga pagsasanay sa pakikipaglaban. Maaari ka ring magtakda ng iba't ibang antas ng kahirapan para hamunin. Ang mga robot na ito ay may mga antas ng labanan mula 1 hanggang 1-0, at habang mas marami ang mga robot, mas tumataas ang kanilang lakas sa labanan. Sa antas ng labanan na 1-0, kayang talunin ng mga robot ang mga eksperto sa level 20. Kasabay nito, ang iyong hamon ay itatala ng buo, na may mga detalyadong larawan na kinukuha ng mga teleskopikong robot sa paligid. Maaari rin nilang subaybayan ang iyong iba't ibang data sa panahon ng hamon na lumilikha ng isang detalyadong ulat pagkatapos ng hamon. Kahit na maaari kang huminto anumang oras, ipinapayo ko pa rin na magsimula ka sa mababang antas ng kahirapan. Kailangan ko nang pumasok sa klase. Dahan-dahan lang, alamin mo ang iyong limitasyon, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Ang natitira na lang ay kailangan mong magbigay ng utos sa visual orb para magsimula ng hamon. Nang makaalis si Sumini, agad na nag-utos si Jin Hokang sa visual orb, magsimula na. I-activate ang antas ng labanan na 7. Utos na tanggap, programa na isa katuparan. Nagsimula na ang pagsubaybay sa labanan, 50 robot na pangsanay ang nailabas. Mangyaring mag-ingat, opisyal lang nagsimula ang antas ng labanan na 7. Pagkatapos ng anunsyo ng visual orb, umulan ng mga bomba at bala kay Jin Hokang. Ngunit, para sa isang lalaking ginto sa sining ng pag-iwas tulad niya, ang mga ganitong bagay ay sisiw lang. Matapos makaiwas sa atake ng mga robot, nagsimulang mag-counterattack si Jin Hokang gamit ang kanyang bagong natamong Frost Power mula sa fusion ng Frost Bloodline. Sa isang suntok, pinatay niya ang isang napakalaking robot. Mukhang epektibo ang Frost Power, palihim na nagalak si Jin Hokang, pagkatapos ay lumipat sa paggamit ng Frost Storm. Sa isang galaw lang, pinatay niya ang buong legion ng mga robot. Estudyante Jin Hokang, binabati kita sa matagumpay na pagdaan sa pagsubok ng antas ng labanan na 7. Istatistika ng resulta ng pagsasanay, isang kabuang 50 robot ng level 7, tumagal ng 3 minuto at 40 segundo. Lahat ay natalo. Pangkalahatang pagsusuri, mahusay. Ang Frost Power ay talagang may kamangha-manghang epekto sa pagkontrol sa mga kalaban. Kung ang antas ng labanan na 7 ay napakadaling lampasan, hindi ko alam kung ang pinakamataas na antas ng kahirapan ay makakapagpilit sa akin na gamitin ang aking buong lakas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Jin Hokang na subukan. Visual orb, direktang simulan ang antas ng labanan na 1-0. Dahil sa labis na pinsala sa mga robot na pangsanay, ang antas ng labanan na 1-0 ay nag-activate ng isang backup plan. Pagkatapos, nagsimulang mag-upgrade ang mga robot. Antas ng labanan 1-0, superhuman level na robot na pangsanay ang pumalit. Ang mga attribute values ng superhuman level na robot na pangsanay ay katumbas ng isang ordinaryong level 25 practitioner. Kasabay nito, na-activate ang pinakamataas na otoridad sa katalinuhan. Kung ang labanan ay nagbabanta sa iyong kaligtasan, mangyaring agad na mag-utos ng tigil putukan. Nang marinig ito ni Jin Hokang, lalo siyang natuwa. Iyan mismo ang gusto ko. Sa wakas, maaari ko nang gamitin ang aking buong lakas. Pagkatapos ng 3 segundong countdown, isang robot ang gumamit ng Frost Power para atakihin si Jin Hokang, na nagulat sa kanya. Ngunit, mabilis siyang tumalon pataas para umiwas, pagkatapos ay ginamit ang Ice-like clone, ginagamit ang mga katangian ng liwanag at yelo para lumikha ng isang Ice Crystal clone ng kanyang sarili, na nagpapahirap sa kalaban na makilala ang totoo at peke. Pagkatapos ay ginamit ang Holy Light Mace para subukang sirain ang sandata ng robot. Ngunit, sa kanyang gulat, kinopya nito ang kanyang atake at sinalakay pabalik si Jin Hokang na nagpatalsik sa sandata sa kanyang kamay. Paano nito nakopya ang skill na ginamit ko? Hindi kaya nasync ng visual orb ang aking data sa labanan dito? Nasync ang attack system, tumaas ang fighting efficiency. Nakumpleto na ang optimization ng weapon module. Bumabalik sa online status. Nagulat si Jin Hokang nang makita ang isang bahagi ng kanyon na naging isang mechanical Gale Wolf. Kaya rin itong kopyahin iyon? Mukhang kailangan ko na lang itong harapin ng direkta. Naisip ni Jin Hokang, pagkatapos ay sumugod at sa isang suntok ay tinumba ang robot wolf. I activate ang angelic body. Tingnan natin kung makokopya mo ito.
Sa ibang lugar, matapos pumayag na maging direct disciple ni Diansong, nakakuha ako ng malaking halaga ng mga bihirang resources at nagkaroon ng malaking pag-unlad sa aking cultivation. Noong una, palagi akong nabibigo sa hamon ng antas ng labanan na 7. Subukan natin ulit ngayon. Inilagay ni Jayang Churan ang kanyang fingerprint para makapasok sa training room kasama ang mga robot na pangsanay, ngunit nakatanggap siya ng isang anunsyo. Paumanhin, kailangan naming ipaalam sa iyo na ang mga robot na pangsanay ay kasalukuyang malubhang nasira. Mangyaring bumalik para sa hamon bukas. Ang training area na ito ay para sa mga ordinaryong bagong estudyante. Karaniwan, hindi sila lumalampas sa level 6. Kahit na gusto ni Kuya Jinho na hamunin ang level 1-0, hindi ito magiging madali. Sino kaya ang nasa loob? Bumalik kay Jinho Kang. Matapos i-activate ang angelic body, ginamit niya ang Holy Light Chain, nagpapalabas ng mga kadena na gawa sa banal na liwanag para igapos at limitahan ang mga galaw ng kalaban. Pagkatapos, ginamit niya ang True Sight of Light para malaman ang mga kahinaan at nakatagong kakayahan ng kalaban na nagbibigay ng gabay para sa susunod na atake. Nang malaman niya na ang kahinaan ng robot ay ang energy device sa dibdib nito, direktang tinutukan ni Jinho Kang ang dibdib ng robot at sumuntok, na ginawang isang bunto ng basura ang robot at sinira rin ang buong training area. Matagumpay na natalo ang antas ng labanan na 1-0. Na-activate muli ang Access Authority. Dahil sa malubhang pinsala sa training ground, ipinapayo na bumalik ka sa susunod na linggo para sa hamon. Tagumpay ang hamon sa antas ng labanan na 1-0. Sino kaya ang Diyos sa loob? Naguguluhang lumapit si Jayang Churan. Estudyante Jinho Kang, binabati kita sa matagumpay na pagdaan sa pagsubok ng antas ng labanan na 1-0, na may oras na 5 minuto at 32 segundo. Pangkalahatang pagsusuri, mahusay. Pinakamalakas na single physical attack, 27,304. Pinakamalakas na single magic damage, 56,021. Pinakamataas na pinagsamang pinsala ng isang skill, 106,021. Kung hindi dahil sa biglaang atake mula sa Robot Wolf, madali ko sanang napanalunan ang laban na ito. Mukhang kailangan ko nang magkontrata agad sa isang demonic pet na maaaring lumaban sa tabi ko. Habang nag-iisip si Jinho Kang, narinig niya ang isang tawag mula sa likuran. Kuya Jinho, tumakbo si Jayang Churan na may masayang mukha. Kuya Jinho, natapos mo na ba ang bloodline fusion? Bakit sa isang araw lang na hindi tayo nagkita, lumakas ka na ng ganito? Wala iyon. Kaninang umaga ko lang natapos ang bloodline fusion. Ngayon, mayroon na akong 6-winged angel bloodline. Ang galing! Iyan ay isang napakabihirang divine descendant bloodline. Ang aking demonic charm bloodline ay isa lamang sa mga may medyo mataas na kalidad, sabi ni Jayang Churan na may paghanga sa kanyang mga mata. Umiti si Jinho Kang at hiniling kay Jayang Churan na dalhin siya sa demonic pet market para makipagkontrata sa isang demonic pet at mapalakas ang kanyang lakas sa labanan. Siyempre, masayang pumayag si Jayang Churan. Isang oras ang lumipas sa demonic pet market. Isang silver tire crimson flame fox cub, maaaring lumaki hanggang level 20. Ngayon, 1-0 lang na learning points ang kailangan para makuha ito. Isang level 19 na adult dragon horned rhino na may dragon bloodline. 2-0 points lang. Isa lang ang natitira, first come, first served. Inikot ni Jayang Churan si Jinho Kang sa palengke at nagtanong, Kuya Jinho, may nagustuhan ka bang demonic pet? Nag-isip si Jinho Kang. Nakapagpaamo ako ng isang gale wolf sa Tempest Mountains. Sayang at nawalan ako ng malay matapos talunin ang demonic beast, kaya nawala sa akin ang magandang pagkakataon na makipagkontrata dito. Sana makahanap ako ng isang Gale Wolf Cub na may wind system magic talent para makipagkontrata. Katatapos lang magsalita ni Jinho Kang nang may isang taong nag-aalok ng isang Gale Wolf Cub. Mayroon ako dito, isang binata na may salamin ang lumapit at nag-alo. Hello, mga estudyante. Ako ay isang third-year student mula sa Logistics Academy, si Liu Zixu, at isa ring level 22 nurturing master. Mayroon akong isang Gale Wolf Cub dito na personal kong pinalaki. Gusto niyo bang tingnan? Nagbigay ng payo si Jayang Churan. Ang mga nurturers ay kabilang sa mga life skill professions. Ang estudyanteng ito ay mula rin sa ating Suhang University. Kumpara sa mga tagalabas sa ibang mga stall sa palengke, ang kalidad ng demonic pet na inaalok niya ay malamang na mas maganda. Nang marinig ito ni Jinho Kang, sumagot siya, sige.
Ipinakita ni Liu Zixue ang isang hayop na may dalawang kulay na mata at walang tigil na nagsalita. Ang Gale Wolf na ito ay mga 1-0 araw pa lang. Ang ina nito ay isang Silver Tire Gale Wolf. Ginamit ko ang appraisal at kinumpirma na ang kalidad nito ay Silver Tire. Kung gusto ninyo, 60 points lang. Medyo nadismaya si Jin Hokang. Silver Tire mayroon bang Gold Tire? Gold Tire. Huwag mo nang sabihin ako, kahit sa buong demonic pet market na ito, ilan lang ang mayroon. Kung talagang gusto mo, kapag may balita tungkol sa isang Gold Tire, Gale Wolf Cub, agad kitang aabisuhan. Ngunit ang presyo ay tiyak na mas mahal. Kalimutan mo na iyon. Tingnan muna natin ito. Binuhat ni Jin Hokang ang Gale Wolf. Tila gusto ng Gale Wolf si Jin Hokang, umuungol na parang naglalambing. Kuya Jinho, parang may problema sa cub na ito. Masyadong maliit ang katawan, malinaw na hindi maganda ang pag-unlad. Medyo kinabahan si Liu Zixue. Ang mga Gale Wolf ay natural na mas maliit kaysa sa ibang mga demonic beasts. Ang katawan ng cubby ay halos ganito lang. Itinaas ni Jin Hokang ang Gale Wolf cub at ngumiti. Walang problema, bibilhin ko ito. Dapat mong malaman na walang basurang demonic pet, tanging mga basurang amo lang. Nakikita ko ang hinaharap nito. Matapos ang transaksyon, ngumiti si Liu Zixue at ibinigay kay Jin Hokang ang isang scroll. Ang demonic pet contract scroll na ito ay libre. Isang kabuuang 60 points lang. Ngayon, maaari ka nang makipagkontrata sa Gale Wolf Cub na ito. Sa hinaharap, maaari mo siyang ilagay sa iyong contract space, napaka-convenient. Si Liu Zixue ay masayang-masaya sa kanyang isip. Sa isang pugad ng Gale Wolf Cubs, ito lang ang may pinakamasamang kondisyon. Nag-aalala pa ako na hindi ko ito maibibenta. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang tanga. Mabuti na lang at nagbayad na siya ng learning points. Kung lumaki ang cub na ito na mahina at may mangyaring pagbaba ng tire sa proseso ng kontrata, magiging mahirap itong ayusin. Halika, naniniwala akong magiging mas malakas ka. Pagkasabi nito, sinimula ni Jin Hokang ang proseso ng kontrata sa Gale Wolf Cub. Salamat sa Blessing Spirit Potion, na epektibo pa rin sa loob ng 12 oras matapos inumin, ang depektibong produkto ay naging isang super-powered demonic pet na nagulat sa lahat ng nakasaksi. Ang lilang liwanag na ito hindi kaya isang epic tire demonic pet ang lumitaw. Maaari kang makabili ng isang epic tire demonic pet sa palengke na ito. Napakaswerte! Hoy, kapatid, ibinebenta mo ba ang Gale Wolf Cub? Bibigyan kita ng 1,000 points. Kuya Jinho, talagang may matalas kang mata. Mukhang ang Gale Wolf Cub na ito ay isang degenerate epic tire demonic pet. Matapos makuha ang iyong mana, agad nitong naibalik ang orihinal nitong tier at kalidad. Kinakamot ni Jin Hokang ang kanyang ulo at mumiti. Epic tire, mukhang minamaliit ko ang epekto ng Blessing Spirit Potion, naisip niya. Ang mga bulungan ay lalong nagpagalit kay Liu Zixue. Naibenta ko pala ang isang epic tire demonic pet sa mababang presyo sa isang bagong estudyante. Nga pala, Kuya Jinho, hindi mo pa siya binibigyan ng pangalan, paalala ni Jiang Churan. Nag-isip sandali si Jin Hokang at sumagot, tawagin natin siyang Xiaohui. Habang naglalaro sina Jiang Churan at Jin Hokang kay Xiaohui, umatras si Liu Zixue sa kanyang salita. Estudyante, paumanhin. Dahil sa aking pagkakamali, naibenta ko ang cub na ito sa iyo sa presyo ng Silver Tire. Ngayon, kung gusto mo pa rin siyang makuha, magdagdag ka ng 1,500 points. Siyempre, maaari mo ring kanselahin ang kontrata at ibalik ang demonic pet sa akin. Ibabalik ko sa iyo ang 300 points. Mas mabuting magpasya ka agad. Kung hindi ka pa rin susunod, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Nang marinig ito ng mga tao, nagsimula silang magbulungan. Malinaw na hindi sinuri ni Liu Zixue ng mabuti ang tire ng cub. Kung hindi, paano niya ito madaling naibenta? Si Liu Zixue ay may suporta ng Liu family, at ang Liu family ay isang matagal ng partner ng paaralan. Magkakaproblema sila ngayon. Sa anumang kaso, ang epic tire demonic pet na nakuha niya ay malamang na hindi niya mapapanatili. Talagang, hindi ko pa narinig na may nagbebenta ng isang bagay at pagkatapos ay gusto itong bawiin. Naglabas ng kapangyarihan si Jin Hokang na may galit na ekspresyon. Huwag kang mangarap dito. Umalis ka na.
Ang tingin lang ni Jin Hokang ay nagpatakot kay Liu Zixu at nag-alinlangan sa kanyang sarili. Malinaw na isa lang siyang bagong estudyante, bakit napakalakas ng kanyang aura? Tiningnan niya si Jin Hokang na papalapit. Nanginginig sa takot si Liu Zixu at utal-utal na nagpaliwanag, kapatid, kasalanan ko ito. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang Gale Wolf Cub na ito, kunin mo na. Alam mo naman ang dapat gawin. Mas mabuting huwag na kitang makita ulit. Kung hindi, ikaw na ang bahala sa kahihinatnan. Pagkasabi nito, tumalikod si Jin Hokang at Jiang Churan. Ang malambot na pakiramdam sa kanyang kamay ay nagpasaya kay Jiang Churan. Kuya Jinho, sa susunod, pwede ba akong pumunta sa iyo para haplusin si Xiaohui? Kahit kailan ka pumunta, pwede. Sa sandaling iyon, ilang mga dumaraan ang nakakilala kay Jin Hokang. Teka, hindi ba iyan si Jin Hokang, ang nangungunang bagong estudyante? Jin Hokang, ang taong kinuha ni punong guro Wang Wei bilang kanyang eksklusibong disipulo. Narinig ko na binigyan pa siya ng isang gold contribution medal. Si Liu Zixu ay laging umaasa sa kanyang Liu family para gumawa ng gulo. Sa wakas, nahuli rin siya ngayon. Padaanin niyo ako. Padaanin niyo ako. Oh, si Liu Wucheng. Nandito ba siya para suportahan ang kanyang kapatid? Dumaan si Liu Wucheng sa karamihan at lumapit kay Liu Zixu. Nang makita siya ni Liu Zixu, nagsumbong siya. Kuya, kailangan mong bigyan ako ng hustisya. Sila Ali. Bago pa matapos magsalita si Liu Zixu, sinipa na siya sa mukha. Walang kwentang bagay. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng isang bagong estudyante na nakatanggap ng isang gold contribution medal? Swerte ka na pinatawad ka nila. Sa susunod, huwag ka nang manggulo dito. Lumayo ka hanggat maaari. Hawak ni Liu Zixu ang kanyang namamagang mukha, nag-iisip kung ano ang kanyang ginawa para galitin ang isang nakakatakot na tao. Bumalik sa bida. Talagang isang epic tire Gale Wolf Cub. Sa ganitong kabataan, kaya na niyang gamitin ang kanyang wind system ability ng instinctual. Habang sinusubok ni Jin Hokang ang mga kakayahan ni Xiaohui, dinala ng mga tao mula sa Snow Dragon Legion ang Extreme Ice Lotus kay Jin Hokang na nagpangiti sa kanya ng malaki. Hindi ko inaasahan na ganoon ka-epektibo ang Snow Dragon Legion. Wala pang 3 araw mula nang umalis ako sa Tempest Mountains, dinala na nila ito sa akin. Sa wakas, nakuha ko na ang Extreme Ice Lotus. Hanggat magiging Extreme Cold Pill ito, madaling malulutas ang panganib ng Bloodline Awakening ni Yuna. Naalala niya ang sinabi ni Guro Wang Wei. Agad na nag-schedule si Jin Hokang ng appointment sa isang alchemist. Nag-schedule kami ng appointment para sa iyo kay Master Hichayan, isang level siyam alchemist. Dahil ang mga materyales at confidentiality na kailangan para sa paggawa ng S-rank Heavenly Treasures ay napakahalaga, mangyaring pumunta sa Danyao Department para sa isang detalyadong talakayan. Nang matanggap ang abiso, mabilis na pumunta si Jin Hokang sa Danyao Department. Sayang at si Master Hichayan ay nasa klase. Tanging ang kanyang estudyante na si Lin Yi ang naiwan sa duty. Anong uri ng pill ang gusto mong gawin? Kung mayroon kang anumang problema, maaari kong sagutin para sa iyo muna. Isang S-rank pill, ang Extreme Cold Pill. Habang nagsasalita, inilabas ni Jin Hokang ang mga materyales na nagulat kay Lin Yi. Isang S-rank Heavenly Treasure, Extreme Ice Lotus. At isang A-rank Iceling Grass. Mukhang bago ka lang, paano ka nagkaroon ng ganoon karaming bihirang Heavenly Treasures? Mumiti si Jin Hokang ng mapagkumbaba. Swerte lang. Kung handa na ang iyong Extreme Ice Lotus at Iceling Grass, kailangan mo lang magdagdag ng 800 learning points para sa paggawa ng S-rank pill. Iwanan mo ang iyong contact information sa akin. Kapag natapos na ni Guro ang Extreme Cold Pill, aabisuhan kita agad para kunin ito. Matapos magpalitan ng contact information, pumunta si Jin Hokang sa klase. Dito, nagkataong narinig niya ang 2 estudyante na nag-uusap. Alam mo ba, kamakailan lang, maraming lugar ang nakatuklas ng mga nanilalang. Talaga? Hindi mo ba narinig? Kamakailan, maraming legion at guilds ang ipinatawag pabalik mula sa frontline. Ang aking kaibigan sa legion ang nagsabi. Sinabi niya na sa buong Zongxia Kingdom, tila natuklasan ang mga bakas ng mga nanilalang. Mukhang kumalat na ang balita tungkol sa otherworldly creature invasion, naisip ni Jin Hokang. Biglang may tumapik sa kanyang balikat. Song Halan, dito ka rin ba nag-aaral?
Siyempre. Ang aking instructor ay si Dean Wumang. Mukhang magiging magkaklase tayo sa hinaharap. Inabot ni Song Halan ang kanyang kamay at pabirong sinabi, Estudyante Jin Ho Kang, sana ay magabayan mo ako ng higit pa sa hinaharap. Sana ay magabayan mo ako ng higit pa. Tumawa si Song Halan. Ang galing mo, parang imposible na ako ang magtuturo sa iyo. Ngunit, sa hinaharap, kung mayroon kang kailangan, sabihin mo lang. Sa sandaling iyon, pumasok ang guro ng Demonic Beast Studies. At ang taong ito ay hindi estranghero, kundi si Sumini. Bago opisyal na magsimula ang klase, may ilang mahalagang anunsyo akong sasabihin sa inyo. Tulad ng mga chismis, maraming nanilalang ang lumitaw sa Zongxia Kingdom. Kahit na ang mga nanilalang na ito ay hindi masyadong malakas, binibigyan ng malaking importansya ng bansa ang kanilang paglitaw. Sa harap ng potensyal na banta, pumasok na sa level 3 alert state ang mga legion ng Zongxia Kingdom. Kasabay nito, dumoble rin ang pamumuhunan sa resources ng mga malalaking paaralan. Kaya, ang ating Suhang University ay magpapamahagi ng 70% na mas maraming resources sa mga estudyante bawat buwan batay sa kanilang ranking. Kasabay nito, pagkatapos makumpleto ang mga misyon ng paaralan, makakatanggap kayo ng mas maraming learning points kaysa dati. Ang Abyss mode ng 3 malalaking dungeon sa paaralan ay bubuksan, ngunit kailangan niyong gumamit ng learning points para bumili ng Abyss para ma-unlock ito. Nang marinig ito ng mga estudyante, nagsimula silang magbulungan. Ang bansa ay namamahagi ng malaking halaga ng resources. Ito ay isang desisyon na hubugin ang mga malalakas sa lahat ng paraan. Sa wakas, binuksan na ang Abyss mode. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng mas maraming resources. Kahit ang mga gantimpala sa misyon ay tumaas. Mukhang may malaking plano ang paaralan. Sana ay pakalmahin ninyo ang inyong mga nasasabik na damdamin. Tumayo si Sumini sa podium, pumitik at naglabas ng enerhiya na agad na nagpatahimik sa mga estudyante. Kahit na magbago ang mga resources, bilang mga estudyante, kailangan nyo lang mag-focus sa pagpapalakas ng inyong mga kakayahan. Mukhang hindi lang ako ang umuunlad. Si Eve Su ay mas malakas na rin kaysa noong una ko siyang makilala, naisip ni Jin Ho Kang. Sige, mga estudyante, simulan na natin ang ating aralin ngayon. Buklatin ang inyong mga libro sa pahinad. Ilang oras ang lumipas, natapos na ang klase. Level 19 na ako ngayon. Mayroon na akong Extreme Ice Lotus. Hindi ko na kailangang pumasok sa mapanganib na Tempest Mountains. Ang Goblin Slayer Abyss Dongjun ay ang perpektong lugar para makakuha ako ng experience para mag-level up. Habang malalim ang iniisip ni Jin Ho Kang, nakita niya si Jiang Churan na nakatayo hindi kalayuan. Xiaoran, bakit ka nandito? Narinig ko na tataas din ang mga gantimpala sa pagdaan sa 3 dungeons ng paaralan. Gusto kitang imbitahan na subukan natin. Nagkataon lang, iyan din ang balak ko. Matapos mag-teleport sa dungeon hall, nagtanong si Jiang Churan, Kuya Jinho, anong difficulty ang hahamunin mo? Abyss level. Ikaw? Mabilis na umiling si Jiang Churan. Masyadong mahirap ang Abyss level. Malaki ang agwat ng ating lakas. Sa tingin ko, kaya ko lang hamunin ang hard difficulty. Hinawakan ni Jin Ho Kang ang kanyang kamay at inalo siya. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos ko na ang Abyss level, mag-team up tayo at hamunin ulit ito. Kung gayon, napagkasunduan na natin. Susubukan ko muna ang hard difficulty. Good luck, Kuya Jinho, nahihi ang sagot ni Jiang Churan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa sandaling iyon, ang paglitaw ng isang tao ay nagdulot ng kaguluhan sa buong hall. Zhe Mingxuan. Bakit siya nandito? Matagal ko nang hindi nakikita ang isang eksperto na humahamon sa dungsyon. Hindi mo ba alam? Ang pag-refresh sa clearance record ng Abyss level dungeon ay maaaring magbigay ng isang talent achievement reward. Kung walang espesyal na pagkakataon, hindi mo makukuha ang isang talent achievement. Hindi nakapagtataka na nagmamadaling pumunta dito si Zhe Mingxuan. Zhe Mingxuan, Mage, level 23, Earthboard rank 86. Nakakabagot. Kailangan ko pang magmadali para hamunin ang Abyss level dungeon, naisip ni Jin Ho Kang. Pagkatapos, pinili niya ang Goblin Slayer Abyss level dungeon at pumasok, na nagdulot ng kaguluhan sa buong hall. Iyan si Jin Ho Kang.
Hindi ba't siya ang nangungunang bagong estudyante? Hahaha. Ngunit, isang level 19 paladin na nangahas hamunin ang iba-based difficulty. Talagang hindi niya alam ang kanyang lugar. Ang kanyang 400 learning points ay malamang na masasayang lang. Si Zaiming Xuan na nakatayo malapit ay palihim ng umisi. Mukhang ang pag-adjust sa resources ay nagdulot ng labis na kumpiyansa sa ilang tao. Pinili mo ang iba-based difficulty. Kaya, ang iyong account ay otomatikong mababawasan ng 400 learning points para ipagpalit sa isang iba-based. Na-teleport ka na sa Goblin's Lair. Tandaan, ang mga halimaw sa Abyss level dungeons ay magiging mas mabangis habang tumataas ang difficulty. Kung nahihirapan ka, basagin mo agad ang iba-based para makatakas sa dungeon. Bakit ang wasak dito? Ito ba ang resulta ng pananakop at pagsira ng mga goblin? Habang nag-iisip si Jin Hokang, isang goblin ang sumalakay mula sa likod. Ngunit, sa isang magaan na pagwasiwas lang ng kamay ni Jin Hokang, pinadala niya ang goblin sa kanyang mga ninuno. Ngunit, pagkatapos ng ilang segundo, isang buong legion ng mga goblin ang pumalibot kay Jin Hokang at sabay-sabay na sumugod. Halimaw, Goblin Warrior. Level, 22. Kalidad, Silver. Skills, Ambush / Mukhang marami ang mga goblin sa pagkakataong ito. Ngunit, kung mas malakas ang kalaban, mas mahirap ang hamon. Pagkasabi nito, iwinasiwas ni Jin Hokang ang kanyang mace, at sa isang galaw ay pinatay ang buong grupo ng mga goblin. Agad na lumitaw ang isa pang grupo, na nagpilit kay Jin Hokang na magkalkula sa pagkakataong ito. Mukhang ang difficulty ng gate na ito ay isang malaking bilang ng mga goblin na magsasagawa ng mga suicide attacks. Magdudulot ito ng labis na pagkonsumo ng mana. Kailangan kong magtipid ng mana para masigurong sapat ito para sa mga skills laban sa boss. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Jin Hokang na gamitin ang Glorious Phantom Slash, patuloy na iwinawasiwas ang kanyang sandata sa napakabilis na bilis para lumikha ng sunod-sunod na hiwa sa bilis ng liwanag, na nagdudulot ng isang malakas na atake sa kalaban at pinapatay ang mga halimaw. Binabati kita sa pagpatay sa grupo ng mga goblin. Nakakuha ka ng 11,236 experience points. Level 11, 22,743 paghahati 54,000. Talagang, kung mas mataas ang level, mas mahirap mag-level up. Kahit na pumatay ako ng maraming goblin, halos makakarating lang ako sa level 20. Sana, pagkatapos patayin ang boss, ang dami ng experience points ay makakatulong sa aking mabilis na makalusot. Nagpatuloy si Jin Hokang sa pagpasok. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang boss. Halimaw, Goblin King. Level, 24. Kalidad, Epic. Skills, hindi alam. Tandaan, pinamunuan ng Goblin King ang lahi ng mga goblin sa pagsakop sa ilang mga lungsod ng tao. Isang hamak na tao. Maligayang pagdating sa lupain ng kamatayan na inihanda ko para sa iyo. Nangahas kang patayin ang buong lahi ko. Mamamatay ka, tao. Pagkasabi nito, iwinasiwas ng Goblin King ang kanyang palakol na nagpilit kay Jin Hokang na tumalon pataas para umiwas. Ang goblin na ito ay napakalakas. Kahit na malaki ang kanyang katawan, hindi apektado ang kanyang bilis. Naisip ni Jin Hokang, nag-ipon ng lakas, at nagpakawala ng isang counterattack. Ngunit, sa ilalim ng dominant body state na lumalaban sa lahat ng physical attacks at maaaring mag-activate ng isang kalasag para i-reflect ang isang bahagi ng pinsala ng boss, ang kanyang galaw ay parang kagat lang ng lamok. Alam niyang mahirap umasa sa physical attacks para atakihin, lumipat si Jin Hokang sa paggamit ng magic. Lumikha siya ng mga magic chains, matagumpay na kinontrol ang boss, na nagpigil dito na makagalaw. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang palm strike, direktang kinuha ang buhay ng boss sa isang iglap. Binabati kita sa pagkumpleto ng Abyss level dungeon. Oras ng pagkumpleto, 1:0 minuto at 56 segundo. Batay sa nakaraang record, nakapagtala ka ng isang bagong record para sa bilis ng pagkumpleto ng dungeon na ito. Binabati kita sa pagpatay sa boss at pagkuha ng 30 free attribute points, 30 skill points, at 24,119 experience points. Ang Goblin King na ito, kahit na isang Abyss level dungeon boss, ay napatay sa isang galaw lang.
Sadyang nag-ipon pa ako ng malaking halaga ng mana at naghanda na gumamit ng ibang malalakas na skills para harapin siya. Sa sandaling iyon, isang-isa pang anunsyo ang lumitaw. Kapag nag-refresh ka ng isang clearance record, maaari mong i-unlock ang Rapid Casting A talent. Ang bilis na pag-cast ng iyong magic skills ay lubos na tataas. Kahit ang mga low-level spells ay maaaring i-cast agad. Talagang, ang pag-refresh sa clearance record ng isang Abyss-level dungeon ay maaaring magbigay ng isang bagong talent. Sa tulong ng Rapid Casting A talent, ang aking lakas ay muling tataas. Oras nang bumalik. Ang tanging ikinalulungkot ko ay halos umabot lang ako sa level 20. Dahil marami akong learning points ngayon, dadalhin ko si Xiaoran para hamunin ulit ang Abyss-level dungeon. Kasabay nito, sa labas ng Dungeon Hall, maraming mga tao na pumili ng Abyss-level dungeon ang sumuko na dahil hindi nila nakayanan ang hirap sa loob. Ngayon, sila, kasama ang mga pumili ng ibang difficulty levels, ay nakatingin sa ranking board at nag-uusap. Hanggang ngayon, wala pang nakakalusot. Masyadong mahirap ang Abyss-level dungeon na ito. Pagpasok ko pa lang, napalibutan na ako ng daan-daang silver-level goblins. Kung hindi ako mabilis na nakatakas, baka natrap na ako sa loob. Hindi nakapagtataka na Abyss difficulty. Sobrang nakakatakot ang intensity. Mukhang maaasahan na lang natin ang mga eksperto sa Earthboard tulad ni Zai Mingxuan. Si Jiang Churan, na nakatayo sa karamihan, ay naisip, mabuti na lang at hard difficulty lang ang pinili ko, kaya madali akong nakalusot. Ngayon, sana lang ay makalusot si Kuya Jinho sa gate na ito. Narinig ko na binuksan din ang Abyss-level dungeon sa freshman competition sa pagkakataong ito. Ilan kaya ang nagtagumpay? Tama iyan. Mukhang may isang lalaking nagngangalang Jinho Kang, isang level 19 paladin, ang nangunguna sa mga bagong estudyante. Nakapagtala pa siya ng isang bagong record. Habang nag-uusap ang dalawang binata, may sumigaw na refresh na naman ang record ng dungeon. Ang binata ay hindi makapaniwala, itinuro ang ranking board. Hindi ba tiyan ang pangalang Jinho Kang sa tuktok ng listahan? Numero 1, Jinho Kang. Difficulty, Abyss. Progress, 100%. Oras, 1:0 minuto at 56 segundo. Ang record na ito ay kinumpirma bilang ang pinakamabilis na clearance record para sa Goblin Dungeon sa Abyss level. Ang mga tao ay nagkagulo. Sa wakas, may nakalusot na sa Abyss difficulty. Jinho Kang. Bakit hindi ko pa narinig ang pangalang iyan? Baka isang senior mula sa 3 taon. Si Jinho Kang ang nangunguna sa mga bagong estudyante. Ngunit, kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang talunin ang isang level 24 epic level Goblin King. Isa rin akong bagong kalahok sa freshman competition. Ilang araw pa lang ang nakalipas, bakit ganoon kabilis ang pag-unlad ni Jinho Kang? Hintayin natin saglit. Baka si Brother Xuan ay huling pumasok sa dungeon kaysa kay Jinho Kang, kaya medyo nahuli siya. Isang binata ang tumawa ng may kumpiyansa, habang idinadagdag sa kanyang isip, kapag si Brother Xuan ay lumabas at nakapagtala ng isang bagong record, tiyak na bababa ang numero ni Jinho Kang sa listahan. Ngunit, sa kanyang gulat, sa sandaling iyon, si Zai Mingxuan, na mukhang wasak, ay lumabas mula sa dungeon. Ang binata ay nag-aalalang tumakbo para saluhin siya. Masyadong mahirap ang Abyss-level dungeon na ito. Nag-aksaya ako ng napakaraming gold-grade equipment, pero nabigo pa rin ako, pagmumura ni Zai Mingxuan. Pagkatapos, napansin niya na halos walang pumapansin sa kanya, lahat ay nakatayo sa paligid ng ranking board at nag-uusap. Kahit na medyo naguluhan siya, hindi niya ito gaanong pinansin at kumuha ng isang potion para magpagaling. Hanggang sa ipaalam sa kanya ng kanyang mga tauhan ang tungkol sa super unbelievable na oras ni Jinho Kang sa pagdaan sa Abyss-level dungeon, nagulat siya at nasamid sa kanyang gamot. Tingnan niyo! Lumabas na si Jinho Kang. Impossible. Isa lang siyang level 19 na bagong estudyante. Paano niya nalampasan ang Abyss-level dungeon? Bakit hindi ko siya kayang talunin? Kailangan kong alamin kung ano ang nangyari. Ngayon lang siya lumabas. Baka nandaya siya. Galit na inihagis ni Zai Mingxuan ang potion sa kanyang kamay at mumiti ng hindi peke para lapitan si Jinho Kang. Ngunit, bago pa siya makatapos magsalita, binaliwala siya ni Jinho Kang at lumapit kay Jiang Churan.
Binabati kita sa matagumpay na pagdaan. Ako naman, halos hindi ko nalampasan ang hard level. Pakiramdam ko, lalo akong naiiwan sa iyo. Lumapit si Jin Hokang at hinaplos ang ulo ni Jiang Churan. Huwag kang mag-alala. Madaling talunin ang Goblin King. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng mga para makalusot sa gate. At saka, hindi ako kulang sa learning points ngayon. Dadalhin kita ng ilang beses hanggang sa matutunan mo ang mga pangunahing punto, at pagkatapos ay maaari mo nang hamunin ang Abyss level. Habang naglalambingan ang dalawa, patuloy na pinupuri ng mga tao si Jin Hokang. Si Zhai Mingsuan naman ay nakaupo sa isang sulok, tinatanggap ang katotohanan na sa ilalim ng liwanag ni Jin Hokang, siya ay naging isang hasbin na. Tinupad ni Jin Hokang ang kanyang pangako. Dinala niya si Jiang Churan para talunin ang Abyss level Dongshun. Habang lumalaban, binigyan niya ng buff si Jiang Churan at itinuro sa kanya ang mga kahinaan ng mga goblin para madali niya itong talunin. Naging maayos ang lahat hanggang sa labanan nila ang boss. Ang Abyss level boss ay hindi biro. Kuya Jinho, paano mo ito natapos ng matagumpay? Mukha siyang malakas, pero sa totoo lang, napakahina ng kanyang magic resistance. Madali siyang matatalo gamit ang mga malalakas na magic skills. Nang marinig ito ni Jiang Churan, nagboluntaryo siyang labanan ang boss. Dahil mahina ang magic resistance ng boss, nagpa siya si Jiang Churan na subukan muna ang magic power sa kanyang demonic charm, bloodline gamit ang Demon's Blade skill. Nagpapalabas ng isang malaking alon ng slashes. Ang demonic power na nakapaloob sa slashes ay sasabog pagkatapos tumama sa target, na nagdudulot ng karagdagang dark attribute damage sa kalaban. Ngunit, sa halip na talunin ang boss, ang galaw na ito ay nagbigay pa ng mana sa boss, na lalo pa itong pinalakas. Sa sandaling iyon, itinapak ng boss ang kanyang mga paa sa lupa, lumilikha ng isang lindol na nagdulot ng pagyanig sa lupa, lumilikha ng ilang alon para itulak pabalik ang kalaban at maaaring magdulot ng stone. Ginamit ni Jin Hokang ang kanyang kapangyarihan para labanan ang atake na ito at nag-aalalang tumawag, Xiaoran, okay ka lang ba? Okay lang, Kuya Jinho. Kasalanan ko lahat. Hindi ko nakontrol ng maayos ang aking mana, kaya nasipsip ito ng boss at lumakas siya. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Subukan ko munang tingnan kung epektibo ang mga paraan para harapin siya. Pagkasabi nito, ginamit ni Jin Hokang ang Light's Judgment para atakihin ang boss, ngunit hinarangan ito ng kalasag nito. Ang epekto ng skill ay hindi kasing lakas ng dati. Tila tumaas ng malaki ang kanyang magic resistance, naisip ni Jin Hokang. Talagang medyo mahirap itong harapin. Subukan ko ulit. Kung hindi ko siya matalo, basagin mo ang Abyss. Huwag mong kalimutan na ito ay isang challenge Dongshun lang. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Pagkasabi nito, lumikha si Jin Hokang ng mga kadena gamit ang magic para subukang kontrolin ang boss, ngunit madaling sinira ng boss ang mga magic chains sa isang iglap. Nang masaksihan ito ni Jiang Churan, lalo siyang nagsisi. Kasalanan ko lahat. Pinalala ko ang lahat. Ano nang dapat kong gawin? Ano nang dapat kong gawin? Ang negatibong estado na ito ni Jiang Churan ay nagpagising sa demonyo sa loob niya. Tama, dahil napakahina mo. Kung kaya mong ganap na kontrolin ang demonic power sa iyong demonic charm bloodline, hindi mo kailangang manood lang habang si Kuya Jinho ay nasa mahirap na sitwasyon. Tanging sa pagiging mas malakas ka makakatulong kay Kuya Jinho. Oras na, ilabas mo ang iyong tunay na kapangyarihan. Maging malakas. Utal-utal na bumulong si Jiang Churan na parang na-hypnotize. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging kulay pula na parang dugo. Sa harap, matapos ang ilang hindi matagumpay na pagtatangka, handa nang i-activate ni Jin Hokang ang Angelic Divine Body para protektahan si Jiang Churan. Ngunit, biglang isang itim na kapangyarihan ang lumipad mula sa likod ni Jin Hokang, pinuputol ang braso ng boss na may hawak na sandata. Xiaoran. Natigilan si Jin Hokang nang makita ang babae sa likuran. Kuya Jinho, hayaan mo akong pumatay ng halimaw. Si Jiang Churan, na may anyong demonyo, ay ngumiti ng mapang-akit. Bakit hindi ko masipsip ang mga magic na ito? Sa halip, patuloy nilang sinasakop ang aking lakas, naguguluhang sumigaw ang boss. Huwag kang magmadali, appetizer pa lang iyan. Pagkasabi nito, iwinasiwas ni Jiang Churan ang kanyang kamay, nagpapadala ng mas maraming mana sa boss.
Gusto ko pa. Bigyan mo ako ng mas maraming mana. Ang iyong anyo ngayon ay nakakadiri. Tiningnan ni Jayang Churan ang boss nang may paghamak, pagkatapos, sa isang galaw, direktang pinatay niya ang boss. Binabati kita, estudyante Jayang Churan, sa pagpatay sa Goblin King boss. Nakakuha ka ng 15 free attribute points, 15 skill points, at 23,200 experience points. Sa wakas, napatay na rin ang nakakainis na halimaw na ito. Binalik ni Jayang Churan ang kanyang kapangyarihan at lumapit para akitin at hawakan si Jin Hokang, na nagdulot ng culture shock sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Malamig siyang nagtanong, "Oh, ikaw ba talaga si Xiaoran?" Sa sandaling iyon, biglang natigilan ang demonyong si Jayang Churan, pagkatapos ay unti-unting bumalik sa kanyang normal na anyo. Nahihiyang nagpaliwanag si Jayang Churan, "Kuya Jinho, kanina lahat ng nangyari kanina ay dahil sa demonic power sa aking demonic charm bloodline na gumagawa ng gulo." Itinaas ni Jin Hokang ang baba ni Jayang Churan, sinuri ito sandali, pagkatapos ay bumuntong hininga. "Mabuti naman. Akala ko sinapian ka na ng isang demonyo. Paano mangyayari iyon? Nga pala, Xiaoran, bakit hindi tayo mag-team up at hamunin ulit ito ng ilang beses? Naniniwala akong kapag nasanay ka na sa mga demonyo, ayaw mo nang mag-isang tapusin ang Abyss level Dongshun. At saka, magkaibigan na tayo ng Goblin King. Sa tingin ko, maiintindihan niya tayo." Ha? Ang mga estudyante ay ganoon. Ang boss ay kailangan lang talunin. Ngunit, kung gusto ng mga estudyante na makakuha ng mas maraming gantimpala sa Dongshun, marami pang bagay na kailangang isipin. Habang nagsasalita si Jin Hokang, ngumiti siya ng mapanlinlang na nagpatakot kahit sa Goblin King sa langit. Sa labas, hindi pa nakakabawi ang mga tao sa matagumpay na clearance record ni Jin Hokang nang makita nila ang isang bagong record sa ranking board na mas mabilis pa ng 1 minuto kaysa sa dating record. At ang nakakumpleto ay walang iba kundi si Jin Hokang na nagdulot ng kaguluhan. Hindi maaari. Si Jin Hokang na naman. Maaari ba niyang hayaan ang iba na makalusot ng mapayapa? Kaya niyang makalusot sa mas mabilis na bilis? Sobrang nakakatakot. Biglang, isang bagong clearance record ang lumitaw sa board na nalampasan ang record ni Jin Hokang. Numero 1, Jayang Churan. Difficulty, Abyss. Progress, 100%. Oras, 9 minuto at 23 segundo. Kinumpirma na ang record na ito ang pinakamabilis na clearance record para sa Goblin Dongshun sa Abyss level. Hindi ba't isa siyang bagong estudyante na kaya lang hamunin ang hard difficulty? Ngayon, kaya na niyang mag-isang tapusin ang Abyss level Dongshun. Si Jayang Churan ay pangalawa sa mga bagong estudyante. Sa ilalim ng gabay ni Jin Hokang, hindi nakapagtataka na lumampas siya sa kanyang antas. Sa sandaling iyon, hinawakan ng tauhan ni Zeming Xuan ang kanyang ulo at bumuntong hininga. "Brother Xuan, ngayon, naiintindihan ko na ang nararamdaman mo. Matapos malaman ang agwat sa pagitan ng sarili at isang henyo, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay talagang mahirap. At kaya, si Jin Hokang at Jayang Churan ay nagpatuloy, bawat isa ay humahamon sa Abyss level Dongshun ng mag-isa, nag-team up ng isang beses, pagkatapos ay bumalik sa hall. Kuya Jinho, narinig ko na ang Elemental Academy ay may isang fireworks display ngayon na inihanda para sa mga bagong estudyante. Sama tayong manood. Ngumiti si Jin Hokang. Ang ganda niyan. Maaari nating gamitin ang pagkakataong ito para mag-relax ng kaunti. At kaya, pumunta sila sa Elemental Academy. Tiningnan ni Jin Hokang ang paligid at hindi maiwasang matuwa. Hindi nakapagtataka na ito ang Elemental Academy. Kahit ang mga ilaw sa kalsada ay kinokontrol ng magic. Hindi ko inaasahan na habang abala tayo sa mga dungeons, gabi na pala. Sa pagkakataong ito, malaki ang nakuha natin sa pagsakop sa Abyss level Dongshun. Mabuti na lang at tinulungan mo ako. Ang iyong pagsisikap ang susi. Tumulong lang ako ng kaunti, ngiting sagot ni Jin Hokang. Bigla, nakakita siya ng isang higanting estatwa. Hindi niya mapigilang huminto at magtanong, ang estatwang ito ay iyan si Mage Wei Yang, nakilala bilang Guardian God of Mages. Minsan na niyang matagumpay na hinarangan ang ilang matinding pag-atake ng mga legions. Kaya, ang kanyang kabayanihan ay malawak na ikinuwento.
Sayang at sa Great Battle, tinambangan siya ng isang Lord-level na demonyo. Sa huli, namatay siya ng buong tapang. Dahil ang kanyang kaluluwa ay ganap na nawala, hindi na siya mailigtas. Talagang isang dakilang bayani. Kakaunti pa lang ang alam ko sa kasaysayan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa Dark Ages sa simpleng paraan? Siyempre, sagot ni Jiang Churan. Sa totoo lang, para pag-usapan ang bahaging iyon ng kasaysayan, kailangan nating magsimula sa Golden Age, 80 taon na ang nakalipas. Simula noong 254, maraming mga practitioner na may likas na talento ang sunod-sunod na lumitaw. Kaya, ang taong ito ay tinawag ding Golden Age. Tulad ng mga bayani, si Gale Sword Saint, Xiang Pinghai at Blazing Blade Saint, Li Xiaoyang, ay nananatili pa rin sa frontline ng larangan ng digmaan hanggang ngayon. Ngunit, nang ang lahat ay puno ng pag-asa, handa nang mag-counterattack biglang dumating ang Dark Ages, na nagdala ng pinakamabaliw na invasion ng mga nanilalang. Ang mga eksperto ng Golden Age, sa harap ng banta ng invasion, ay sunod-sunod na inalay ang kanilang mahalagang buhay. Pagkatapos ng 30 taon ng pakikibaka at daan-daang milyong practitioner na namatay ng buong tapang, sa wakas ay nakamit natin ang isang panahon ng kapayapaan tulad ngayon. Ngayon, ang paglusob ng mga nanilalang ay muling dumarating. Natatakot akong sana ay isang ilusyon lang ito.